po sa huling gabi, no, na makakasama po natin physically, no, ang ating pong pastora. Kaya ko po. Hindi po talaga ako nag-MC sa patay, pero dahil si Mami Celto, sa buhay. Dahil si Mami Celto, gagawin ko po yung best ko tonight. So, nagiging masaya pa din na MC. Kasi gusto ni Mami Celto. Doon niya din ako binalaki na masiyahing anak. So, start na po tayo. Maaari ko po bang imbitahan ng lahat na tumayo po at let's honor the Lord. Si Mami Sal po gusto niya po na ino-honor ang ating Panginoon. Kaya sa gabi po na to, lahat ng gagawin natin ay pagpaparangal sa Panginoon sa pamagitan ng naging buhay po ng ating pastora. Sige po, manalangin po tayo. Panginoong Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabi na to. Maraming salamat dahil alam namin kasama ka namin, Panginoon. Kasama ka namin sa gabi na to. And even though this is gonna be the last night, Lord, na makakasama namin si Mami Sel physically, but Lord, we know that your comfort will be upon each and every one of us. And we will feel the peace, Lord, na hindi namin maunawaan, hindi malirip, Panginoon, mapayapa ang nagmumula sa iyo. Kaya sa gabi po na to, ang dalangin ko din, mapapurihan kang lalo sa buhay po ng aming pastora. Nawa ang bawat isa sa gabi na to ay umuwi din na merong baong-baong napakagandang lesson mula sa kanyang buhay, Panginoon. At lahat kami, after this night, after this last night, ay magkaroon ng desire na maglingkod sa iyo kung paano siya naglingkod sa iyo, magbigay ng buhay sa iyo kung paano niya ibinigay yung buhay niya sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami na ang buhay niya dito sa lupa ay hindi nawala ng kabuluhan at maging ang legacy niya ay hindi rin matatapos dito, Panginoon. Kaya samahan mo po kami sa pagdiriwang namin para sa iyo, para sa buhay ni Mami Sel sa gabi po na to. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Sobrang dami na po natin na-receive na message, no, sa preaching. Every night, grabe, parang talagang bino-born again tayo, pero makakaupo na po kayong lahat. Mga week po kayo. And sa gabi po na to, dahil nga po last night, ay marami po ang magpaparangal sa buhay po, sa pangalan po ng Panginoon sa buhay ng ating pastora. Kaya dahil last night po to, handa po ba kayong umuwi ng 5 a.m.? Yun, amen. Kasi last night, di ba, sabi kapag last night, talagang puyatan yan. At magpupuyat tayo para parangalan ang Panginoon sa buhay po ng ating pastora. Kaya magsisimula na po tayo. Tatawag po ako ng magbibigay mensahe at parangal sa naging buhay po ng ating pastora. So, per generation po ito. Hindi ko na po sasabihin kung old ba to, new, ganyan, baka awayin niyo po ako. Gen X, Gen Z. And so, ayun po, siguro simulan muna po natin sa pinaka malayo. So, isa po ito sa naging kaibigan, malapit ng ating pastora mula po sa Fresh from USA. Ayan, si Sister Linda Marcelino. Unahin muna po natin yung mga nasa video. Tuloy pa ako na nakikilamay sa inyo. Pastor Rosel, noon kung sinabihan ako ni Delight na mag-video kami para nga kay Pastor Rosel, nung una, maayaw ako kasi yung sinabi pa lang naiiyak na ako. Pero deep inside ako po yung nagagalak dahil alam ko na si Pastor Rosel ay nasa piling na ng ating Panginoon. Masasabi ko lang po kay Pastora nung sa haba po ng aming pagsasama mula noon. Hindi ko po siya talaga makakalimutan.
Isa po ako sa naging sponsor niya nung siya ay inordain bilang pastor. At nung pong last December na kayo po ay nag-celebrate ng inyong silver wedding anniversary, isa po ako at si Brother Enjong na kinuha ng ninong at ninang. At nagpapasalamat po ako dahil kahit na sa tingin namin kami ay ordinary member lang ng church, ngunit nabigyan pa ako ng pansin ni Pastora na sa mga special event po niya ay gusto niya na kung pa ay makasama niya. At noon nga po hinatid niyo kami noong February 6 sa airport. Yun na po pala ang huling sandali na kami po ay magkita dahil kung luluobin mo ng Panginoon na kami po ay makapagbakasyon muli sa Pilipinas, hindi na po namin siya makikita. Ngunit alam ko po naman na balang araw makikita po tayo doon sa langit kung saan po tayo ilalagay ng ating Panginoon. Kahit ang masabi ko po talagang napakalaking impluwensya ni Pastor Rosel maging sa aking mga anak at sa halos lahat ng kabataan. Basta po, sa Pastora, mahal po kayo, Pastor John. Paging yung mga mahal sa buhay ni Pastora Sel, napalapit na po sa akin din. Kaya hindi ko po talaga makakalimutan. Sabi nga po ni Delight, hindi siya makapaniwala wala na si Pastora Sel. Ngunit alam ko na napakaganda ng kalalagayan ngayon ni Pastora Sel. Kaya, Pastor John, patuloy lang po kayo magpakatatag, magpakalakas sa tulong ng Panginoon. Huwag po kayo mag-alala. Marami po nagmamahal sa inyo, marami nag-pray. Patuloy po kayo magpakatatag. Andyan po si Lord, Panginoon kasama na siya lagi pong katabi. Siya lagi na sa Panginoon. Kaya, salamat po. Hindi ko na po pakakahabaan pa ang aking sasabihin dahil basta po sabi po ni Mayang sa dulo. Maraming salamat. Yun, nabasa ko. Pasensya na po kayo, nagtatravel na po sila, kaya may narinig po kayong airplane. Thank you, Lord. Airplane at airport. Sa airport daw po sila. Lahat sila. Ayan, so meron po ulit another video message po. Isa din kang pastor, ay naging kaibigan, kasama din po ng ating pastora. So, pakinggan po natin ang mensahe po ni Pastor Mon. Magandang hapon po. In behalf of Christ in you, sa pambiyabas po na pinagkitiwala po sa atin ng Panginoong Hesus, sa kanya po ang lahat ng kapurihan. Ako po ay nakikiramay po kay Pastor John, at kay Pastora Maricel po, naalala ko pa noon na dinadang ko yun ng dalaga at saka mga binata po yan. Isa yan sa mga naging galing sa akin si Pastora Maricel po, na magpatuloy sa Panginoon dahil pinanghinaan ako ng loob dahil nga mahina ang aking loob noong panahon na yon. At talagang gusto ko talaga maglingkod sa Lord kasi nagkaroon ako ng truth encounter talaga nung January 23, 1999.
At yun yung Amerikano na nag-preach noon. Na-challenge po ako. Malungkot ang buhay ko, pero dahil dumating sa akin ang Panginoong Isus na akala ko naman, kasi pinagtatawa ko lang dati ang naging Christian nababatuyan po ako. Pero ngayon, isa na ako sa mga batoy. Okay? Hallelujah. Isa na po ako doon. Pero nagpapasalamat ako kasi hindi ko po makakalimutan ang CCWC. No, ngayon ay LFCA na po. Nagpapasalamat din po ako kay Bishop Israel Sanoy na isa rin siya sa kumukop sa akin, nag-encourage din. At talagang ang buhay ay masalimuot, lalo na kapag nakilala natin si Lord. Kaya, Pastor John, be strong in the Lord. Meron pang, yung kingdom assignment mo ay mas malawak pa ang pinagagawa sa atin ng Panginoong Isus, lalo na in these last days po. Ano po. May revival na nagaganap po talaga sa ating mga buhay. Sometimes po yung pruning talaga, hindi yung paghubog sa atin ng Panginoon, akala natin ay parang malupit, no? Parang hindi ito parusa, kundi ito po ay para mas lalo pang lumago ang iyong pagkatao. Diba? Gusto nyo mag-manifest, mag-multiply tayo. At yung si Pastor Maricel po ay tapos na po yung kanyang mission sa buhay. So, natapos na niya ang kanyang takbuhin. Yun ay talagang victorious yun. No? At siya ngayon ay masaya na sa piling ng ating Panginoong Isus. Hallelujah. Kaya nga po, binabati ko rin, yun, naalala ko rin mga naging friends ko dyan. Sila Amnon, sila Michelle, minsan interpret pa ako dyan, nakala naliligaw ako. At meron pa ako isa yung unang naging close ko nun Ayun, kasama rin sila, Sister Jeanette, yung mga pag-ayo, sila Melody, yan. Lalo na si Steve, ay grabe, inspired ako dyan pag nagtuturo. Yung naging close ko dyan, si pangalan nito, si Nora, Sister Nora. Ay, okay. Kaya, okay. Naudlot naudlot. No, pero this, God's will. Condolence po sa pamilya at maligayang po at patuloy ako nagpapasalamat. Hindi ko po makakalimutan ang church na kung saan ako pinanganak sa spiritual. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat po. Pastor John, be strong in the Lord. Hallelujah. Nandito pa rin ako nakasuporta para sa atin po sa gawain ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po. Kaya palapan natin si Lord. God bless you all. God bless you po. Hindi mo ako nakarating kasi mula doon sa Santo Domingo hanggang Apalit. Grabe, hindi ko pwede ilusob yung motor. Yun lang po ang partner ko sa ministry. So, meron sanang doon yung mga naghabal-habal po doon, sasakay yung motor. 300 pesos papuntang Apalit. So, makakapunta po ako, pero pa ako hindi na po. Wala po akong pera. Hallelujah. Okay, God bless po, Pastor John. God bless po. I miss you. Namimiss ko po ang church. Hallelujah. Praise to Jesus. Amen. Amen. So, talagang mapapasaya natin, sabi ko nga, lagi ko sinasabi, kung kasama natin si Mami Sal, sigurado ako kumahagkik talaga. Ayun, so, at marami po ba lang nalalaman, sa mga ay, meron na number 1 na disorder. Paki-explain na lang po yung naudlot. Masyadong naiintindihan. Ano po yung naudlot? Ayun, so, tapos na po tayo sa mga video message. So, ngayon po ay nandako tayo sa mga kasama natin dito, mga nakasama din ni Mami Sel. Ayun, so, umpisahan po natin sa nakatingin siya sa akin, tapos lahat kuminto ba? Ayun. So nakita ko siya nag-message yun nag-comment. Isa sa mga maagang nag-comment nung si Mami Sel ay pumunta na sa heaven. So, ayun, naka-block siya ngayon. Ayan, nakakawala siya. Ay, tayo po natin to give her message para po sa akin. Para lang si Lord ay si Ate Faye. Sige na, Ate Faye. Yun pala ba si attendance? Kaya ka nakabalik mamaya po. Balik ka na. Dito ko daw. Ay, kilala ko lang. Binigay sa akin talaga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre nung narinig ko na wala na si Ate Sen, talagang naiyak po. Ang naisip ko agad si Pastor John. Kasi si Ate Sen, alam ko, strong yung personality niya.
Sabi ko kasi hindi ka nagdaan sa'yo pag hindi mo na-experience yung kung paano nag-minister yung mag-asawa na o yung hindi pa sila mag-asawa nun, pero kami yung mga nasa youth nun. So nakita ko yung kung paano niya ginide yung mga kabataan. Dapat pala mamaya na ako pumunta. Ayan na. Yung ano nga, yung naalala ko nung nag-message ako kay Piton, sabi ko, siguro yung time na nandoon sila sa ospital, mula nung sila 17 din. Sabi ko, siguro yung time na sinabi ni Ate Sel kay Lord na tingnan ko muna kung kakayanin ni Pijon na wala ako. Kasi alam naman natin lahat, ang pinakabilin-bilin ni Pastora Maricel ay si Pastor John. Sabi ko nga, paano si Pastor John kasi hindi naman siya taga dito, wala siyang kamag-anak dito. Kumbaga, ang nagdala sa kanya dito, ang Lord talaga, yung ministry na pinanguhan niya sa Panginoon. Tapos, sabi ko kay Pastor John, siguro nung time na nasa ospital po kayo, na kayo lang dalawa, although tama, nakikita niya siya na nandoon nakahiga, pero yung siguro nung mga unang araw na na-hospitalize siya, may mga reactions pa, may mga hand signals pa, or nahahawakan ka pa, napipigaan niya pa yung kamay mo. Pero habang tumatagal, talagang wala ka nang nakikitang reaction kay Pastora Maricel. Sabi ko, Pastor John, siguro yun yung time na sinabi niya sa Lord na tingnan ko kung kaya na niya. Kung kaya na niya, kakayanin niya pa nang wala ako. Kasi alam naman na, sabi ko nga kay Pastor John, kung meron akong hinahangaan sa kanilang mag-asawa, yun yung kind ng faith na meron sila na talagang sobrang strong. Sabi ko, not even once na social media na nakita ko na nag-grant si Pijon na nagreklamo pa siya, dumaing ba siya sa Lord. During those days na nasa ospital si Pastora Maricel, puro positive eh. Sabi niya pa, umattend tayo kasi ganito, ganyan, kahit ba. Lahat positive yung nakita kong mga post ni Pastor John. Sabi ko, yung faith na meron sila, sobrang strong. Na buong buhay nila, dinedicate na sa Panginoon na kung tutuusin, pwede kang magtanong sa Lord, bakit? Na sa kahit ng service na binigay nila, bakit ganoon yung mangyayari, di ba? Siyempre bilang tao, pwede tayong magtanong, pero balik po tayo, sinabi ko na, siguro nung time na yon, sabi niya na, Lord, tingnan ko kung kakayanin ni Pastor John nung wala ako. Sabi ko, siguro yun yung bargain na ginawa niya sa Panginoon na, hayaan mo, makita mo na ako ni Pastor John ng mga ilang araw, kahit lang na nasa ospital ako. Tapos sabi ko, siguro po, nung time na nawala si Pastora Maricel, ang sinabi niya lang sa Panginoon ay, Lord, sige, pwede na ako umuwi. Kasi kaya na ni Sweet. Yan po ang sinabi ko kay Pastor John. So, yun yung revelation na dumating sa akin na hindi ko maano sa sarili ko lang. Talagang chinat ko si Pastor John na siguro po ito yung pinargain niya sa Lord. So, sabi ko sa kanya, magpakatatag po kayo kasi alam ko na kaya pang umalis si Ate Sel kasi nakita niya na si Pastor John kaya niyang maiwan dito na mag-isa. Pero syempre, bilang tao, kailangan din po niya ng suporta po natin lahat para kay Pastor John. Kaya sabi ko nga kay Pastor John, yun po yung talagang kaya kong ibigay, yung panalangin, yung suporta. Kasi alam ko na marami pa siyang gagawin para sa Lord. Hindi man muna siya ni Ate Sel dito pa nagdalian lang kasi meron pa siyang purpose eh. Meron pang hinandaan Lord na ministry para sa kanya. Meron pang greater works na hinanda para kay Pastor John. So, yun po ang inaano ko na suportahan po natin lahat si Pastor John kasi hindi po birong maiwan na mag-isa sa isang bayan na hindi ka naman taga rito. Wala kang kamag-anak sa tabi mo. Ang meron ka lang yung mga kapatiran na nakapaligid sa iyo. Kasi Ate Sel naman po, yung naalala ko sa kanya yung pag umawa siya, yung talagang photo, yung bigay na bigay, masayain tao lahat. Sabi ko, hindi ka nagdaan sa iyo ng, hindi pwedeng hindi mo ma-experience kung paano ka-guide at inid ni Ate Sel papunta sa Panginoon. Kaya Ate Sel, salamat po sa lahat. Tinulong sa amin, sa lahat ng pag-guide nyo. Mula nung youth kami hanggang ngayon.
Salamat po sa Panginoon sa buhay mo. Totoo po yun, pero merong hindi totoo na hindi po mag-isa si Pastor John. Totoo po ba? Mag-isa po ba si Pastor John? Hindi, madami tayong pamilya niya. Amen. So, dalangin po natin, after tomorrow, maramdaman po ng ating pastor, no, na nandito po tayo. Alam niyo po, pinakamalaking suporta na magagawa natin na magpapaligaya sa kanilang dalawa. Kung makita po tayong nagpapatuloy, naglilingkod sa Panginoon. Kaya see you on Sunday kahit baha. Amen po ba? Amen. So, sa CCCA po tayo sa Ikuy. Kaya check ko po lahat ng mga attendance niyo po Sunday. Supporta po tayo. Amen? Praise the Lord. So, ngayon po balik po tayo sa video greetings. Meron po tayong video greetings, birthday. Ayan. Sorry po. Ayan, kaya ma'am siya pang birthday talaga. Video message. Pasensya na po. Video message para po kay Ma'am Sal from Pastora Edna Sabi. Hello, Pastor John, Alexi, sa lahat po ng makakarinig nito, kakontent ko. This is for Pastora Maricel, Pastora Marico, inaanak niya si Micaela, my cousin-in-law, katukayo ko ng last name and ka-birth month ko pa siya. Pareho kami month of May. My friend, you know, nalungkot ako when I heard that you have passed. Nakakalungkot talaga kasi nung Friday na yun, leadership, yung last Friday, talagang pinaglaban ka namin kay Lord. Ayaw namin na mawala ka. You know, we were being selfish. Kasi gusto namin, pagpunta namin dyan, maabutan ka pa namin, makapag-celebrate ng 40th ministry ni Bishop dyan, kasi you are a big part of the 40 years ni Bishop. 12 years, you were secretary ni Bishop, and talagang naasahan ka niya sa lahat ng kanyang sa mga basta sa lahat na asahan ka niya. You were palaging ahead of him sa pag-aalala, pag-iintindi sa pangangailangan ni Bishop sa kanyang preaching, na kailangan i-type yung mga lesson or mga bulletin. I know na ginagawa mo rin yun. And you know, I know original ka kasi nga Sunday school pa lang, kid, nandun ka na sa church, nakilala, nagpupunta ka na kasama mo si Nanay Lorraine, and alam, natatandaan ko pala ito, may dalang supply, tsaka yung maliit na mirror, tinitingnan mo yung sarili mo, gano'n, you're so cute. Always looking to see kung meron kang, ano bang, okay pa yung mukha mo, malinis, lagi may pulbo. You know, that's Maricel, talagang dalagang Pilipina. Tapos, matalino kang hindi lang sa school, so pati sa pagpili ng mga papangasawa, naging matalino ka rin, sabi nga nila, kasi sanoy din ang pinili mo. Pero I will surely miss you. Alam ko si Pastor Lester, sinabi niya noon, kausap niya sa phone si Pastor Jordan, sabi niya, at saka sinabi niya rin kay Bishop na uwi na ako, I want to go home. Kala naman namin gusto niya na umuwi sa bahay, yung pala kay Lord na, probably that's what you were saying na rin kay Lord, na uwi ka na, dahil ayaw mo nang pahirapan pa lalo yung mga feelings na Pastor John.
But, you know, I will surely miss you. I will surely miss you this time when we go. Yung mamimiss ko yung pagtawa mo, mahalakha ka, your jokes na kahit na hindi masyadong nakakatuwa, na matatawa ka din kapag tumawa ka, mahahawa ka. Naalala ko dito sa, tinignan ko yung messenger, ang huling pag-uusap natin was, I think, January. Kinukuha mo yung last middle name yata ni nanay for some reason you wanted it. So, binigay ko sa'yo. And tapos, yung huli naman sa Facebook na nung nag-birthday ka, nag-birthday ako. And, you know, I regret na hindi tayo masyadong nag-uusap after that. Pero yung huling mahabang pag-uusap natin was when you were also taking care of yung mga pagpunta ng grupo, yung grupo ng 2022. Talagang back and forth tayo, nag-uusap tungkol doon. And I know how you want everything perfect and organized para sa pagdating nga ng 2022 mission trip. And we really thank you for that. Thank you. And then talagang thank you rin kay Pastor John. You know, Pastor John, alam ko na mamimiss mo talaga si Pastor Maricel. I'm really, really sorry. I don't know how to express yung aking, I don't know how to express how sorry I am. Talaga. We are thinking of you and praying for you always. Si Bishop, I know nakausap ka na niya at sinabi niya sa'yo na anytime you need somebody to talk to, we are here for you. Like, alam ko sinabi niya rin na siguro for the meantime, tsaka sa mga lindan muna, or pwede kayo magsama-sama ng isang may binata raw dyan, si Pastor Dong, si Brother Dong, and meron pang isa. Pero whatever you decide, you know, we will support you, we will back you up. Siguro, you know, take a break muna, have somebody to talk to, have someone to preach for you for, you know, meron naman kayong dyan sa Kalumpit, yung nag-alternate kayo ng mga pastors dyan. So, maybe let them, sila muna, you can grieve for however long you want. Pero not too long, kasi, syempre, you still need to continue kahit wala na si Pastora. I know na marami kayong gawain dyan. Maybe you can give yung ibang gawain muna sa iba, delegate mo muna sa kanila while you're trying to grieve for that loss of Pastor Maricel. Pero we are here for you. And you know, yung Romans 14:8 sabi, if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, whether we live or die, we are the Lord's. Amen? So, nakay Kristo na si Pastor Maricel. And so, hindi na tayo, buti na siya, nakagraduate na, tayo nandito pa, and I know na the Lord will hold us. You know? And so this is for my pastora, my friend. I love you very much. We will miss you. And Pastor John and the rest of our pastors. Go on. Be strong in the Lord. Especially Pastor John, be strong in the Lord. Be courageous. And dito lang kami. At alam ko marami nagmamahal dyan sa iyo. Sa inyo ni Pastor Maricel. And now that she's gone, ay alam ko na maraming
tumutulong dyan sa'yo para mag-grieve for Pastora. Amen. So, we love you, Pastor John. Your family, huwag kang mahiya na magtawag kay Bishop. Let him know what you need. And of course, the Lord knows what you need. Unang na kay Lord, please ask your co-workers. Tapos na. So, mga bandang dulo po talaga nawawala po. Sabi niya po, see you soon. With chocolate. Laging hinubula ang mga dulo. Pero, ano po yun? Sabi niya, be strong and courageous. Nulit lang. So, praise the Lord, and pag gusto nyo daw pong bumisita sa US, ano po visa, tsaka thank you, Lord. So, alam niyo po, naalala ko lang isa sa revelation na na-receive po namin, sinare sa amin ni Pastor Joel, that what Pastor Maricel did, of course, pinili niya. Ano ba, plano po siya ng Panginoon, pero pinili niya po, gusto niya sa Panginoon. It will result po, parang kumbaga, her sacrifice, parang gano'n na yung pag-sakripisyo niya ay mag-create ng unity sa ating lahat, as a church, as a family. And kung makikita niyo po, gabi-gabi, halos present ang bawat isa. Gabi-gabi, halos nandito yung mga churchmates po natin. And hopefully, gabi-gabi din po kapag may gawain po tayong gabi, napatunayan po namin kaya pala na gabi-gabi magpakita, so kaya din natin yan sa mga gawain natin. So, lagi sinisigit, and minimake sure lang po natin na magkikita-kita tayo sa mga gawain. Praise the Lord. Dahil yun po, yung pinaka-ninanais po ni Mami. So, lagi niya po siya na-share sa atin yun. Kaya, ayun, praise God. At ngayon po, I believe this is a message and song dedicate. I-dedicate, Tagalog na lang. I-dedicate para kay Mami Saya. So, ato pa na si Ate Joyce Marcelana. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, your prosperity, and we pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear it spokenly. Your love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear it desperately, as long
'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, and when darkness seems to win, we know that it reminds us now that this is not a home. It's not a home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointment or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Tapos na. Ako, lagot kanta yung susunod. Ano ko tutulungan? Hangin. Ano ba ito na yan? Kulot-kulot. Mga ganun na yung kalululo. Kaya, thank you, Lord. So, masaya tayo. Thank you, Lord. At pinapasaya tayo ni Mami Cecily. Ayan, so nakakalima na po tayo, no? So, 95 na lang po na magbibigay ng mensahe. Bago po natin marinig yung word, Pastor Mortis. Napakadami po nagmamahal sa pastora natin at nakakatuwa po, no? Unstoppable yung lahat. Kung lahat nga po tayo dito, pwedeng mag-share, di ba? Sa next month na po natin ihahatid si Mosh. Ayan, so thank you, Lord. At ngayon po, isa din po ito sa very supportive yung sa kanilang online, ano po ba yun? Online ministry. Salamat po sa support. At nagpadala pa ito nung cake taong 19, nung 20 something. Ayun, ako ay nag-work din sa kanila. So, hindi daw po siya iiyak ng konti. Ayan, madaming iyak. Tawagin po natin si Madam Ruby, fresh from Europe. Size 6 po. Germany. Sa Europe po ba ito? Yeah. Sa Japan ka kasi. Ay, Madam. Japan ka daw kasi. Galing ang Japan. Ako po kasi Japan. Next po, next. Mahirap po palang kumakayo. Hindi, nasabi na naman nila, yung mga nasabi na, subaybay ako yung from the start. Totoo po yun. Number 1 po talaga na character ni Pastora. Miss. Tapos sumunod po doon yun siya yung taong matatakotin. Kasi nung time na bago-bago kami, bago pa lang ako pala, talagang lahat ng gawain na pinapasok namin, cell group, youth, sapphire, kami yung sinasabi ni Haiti na alto tono. Alto. Yun. Tapos, number 1 siguro hindi ko makakalimutan yung pagka ihahatid namin siya sa bahay. Kasi ang nung araw is yung morning watch o kaya minsan gabing-gabi na kami natatapos ng gawain. Hindi mo bababa si Pastora hanggat
number 1 niya. Tsaka isa pang character niya. Lahat ng mga sa church, si Nanay Dadang, tanong niyo kung anong character ng mga yun, alam mo ni Pastora kung paano yun. Mag-praise and worship si Nanay Dadang, si Nanay Lorraine, huling lahat ng mga katandaan, Sister Mel, lahat po siguro alam niya kung paano pong i-action yung mga grupo. Tsaka totoo po yun na sa lahat ng henerasyon na makasama niya, naka-level up talaga siya. Maging matanda, bata, maski sa children, kumbaga, andun siya, laging yung ugali niya, binabagay niya talaga kahit saan siya mapunta. Kaya yun, saka nasabi niya na naman lang, okay lang. Basta kami ni Pigeon, alam ni Pigeon kung gaano ako kasuporta sa kanilang mag-asawa. Ayun yung umi. Ayan, no. Dadaya, praise the Lord. So, ayun po, and alam niyo po kung paano niyo mapapaiyak. Ayan, PM na lang po. Ayan, so next po ay si Ate Len. Pinsan. Yung pinsan po ni Mr. Magandang gabi po sa lahat. Kamag-anak po ako ni Pichi. Pichi po kasi kung tawagin namin siya kasi yun po ang nickname niya. Kaya hanggang ngayon po talagang Pichi po ang tawag ko sa kanya. Mga bata pa lang po kami, magkasama na talaga kami ni Pastora. At marami po akong masasayang alaala sa kanya, lalo na nung mga bata kami. May mga times na susundin ko siya sa bahay nila, attend kami sa youth. Susundin ko siya ng halimbawa po 2 o'clock at 3 o'clock ang gawain. Pupunta ako sa bahay nila ng 2 o'clock. 2 o'clock hanggang alas 3 po yan, nakaharap lang sa salamin, nagsusuklay. Wala naman pong nagbabago sa buhok niya. Ganun pa rin po. Basta suklay lang siya ng suklay, suklay siya ng suklay. Tapos, nung din pong elementary days namin, matalino po kasi yan, si Pichi. Matalino po talaga. Ang ginagawa ko po, ahead po siya sa akin ng 1 taon. Ang ginagawa ko po, lahat ng notebooks niya, pinihingi ko. Knowing natatalino din ako kapag nasa akin na yung mga notebooks niya. Pero hindi po pala yung totoo. Yun. Tapos, first cell group po na nahawakan ko sa bahay ni Sister Lucy Eduarte. Yun, siya po ang, kahit mas marami siyang alam sa akin sa Bible, siya po ang assistant ko para lang mag-cell group ako. Talagang sinuportahan po niya ako. Yun, tapos, mahilig din po kaming magkulay ng buhok, bibili kami, magkukulayan kaming dalawa, pati po sa kuko, mahilig kami maglinis. Maganda po ang daliri niya ni Pichi, parang walang ginagawa sa bahay, lalo na nung dalaga siya. Wala po talaga, kaya ang ganda ng hubog ng daliri niyan. Tapos po, mahilig din po kaming bumili ng mga pampaputing sabon. Uso po noon yung likas papayag. Tapos sabi niya po sa akin one time, sabi niya, Len, tingnan mo, Eka, ako parang naglilibag. Siguro, Eka, kaya tayo puputi dahil sa libag. Sabi niya gano'n. Knowing po na nung nagkatrabaho na ako sa derma, totoo po pala na kaya ka nga puputi kasi rejuvenating soap po ang mga gano'n. So, ang tendency, mag-peel off, puputi talaga ang balat mo. Kaya sabi ko, totoo pala yung sinabi ni Pichi, talagang puputi ka dahil maglilibag ka. Yun. Tapos, inaanak po niya yung panganay ko. Yung pong panganay ko, siguro pa mga 2 weeks old or 1 week old pa lang yung anak ko, pinagupitan ko ng kuko kay Pichi kasi po sabi nila, kung sino daw po yung unang magugupit ng kuko ng baby, tatalino yung baby. Matalino nga po si Pichi, kaya pinagupit ko sa kanya. Pero hindi rin po pala totoo yun. Nasa jeans po ni Pichi yun, wala po sa jeans ko. Kaya po yun.
Kaya nung pong sinabi po sa akin ni Faye na nag-chat sa akin, Ate Len, wala na si Pastora. Wala po, hindi na po ako naka kasi hindi rin po ako makapag-message. Nung minsan po, nung gabi po na yon, magkatabi kami ng asawa ko. Sabi ko, sino ba i-chat mo kanina ka pa type ng type? Sabi ko, hindi mag-message sana ako. Sabi ko sa kanya, o sige, sabi niya gano'n. Hanggang sa hindi ko po na-send. Hindi ko po na-send kasi parang hindi ko kayang mag-construct ng salita na sasabihin ko para sa kanya. Kasi parang ang hirap po na mag-construct ng mga words na patungkol sa ganitong bagay. Nakapag-construct naman po ako pero hindi ko sinend. Hindi ko siya sinend talaga. Tapos araw-araw yan, halos pagbukas ko ng Facebook umaga-gabi, puro patungkol sa kanya yung ano. Tapos naisip ko, kasi naalala ko po may time yan, birthday niya. Ito po talaga nagulat ako sa dinami-dami na nag-greet sa kanya. Nag-message siya sa akin, Boy Len, hindi mo ko binati nung birthday ko. Sabi niya ganun sa akin. Kasi sabi ko, hala, sa dami ka ako na nag-greet sa'yo, talagang nalaman mo hindi ako nag-greet sa'yo? Sabi ko gano'n sa kanya. Sagot niya sa akin, abe, oo naman. Sabi niya, alam ko na syempre, pinsan kita. Tapos magka-birthday po kami ng nanay niya, Inang Loring. Kaya pag birthday ko, hindi po ako makakalimutang batiin niya ng birthday ko kasi magka-birthday nga po kami ng nanay niya. Yun po, kaya naisip ko, hala, baka sa akin sabihin, bakit hindi ka nag-condolence sa akin? Naglagay na lang po ako din ng condolences dun po sa ni Kuya John. Kasi baka po sabihin sa akin, ba't hindi ko siya kinondolence? Kaya po nag-condolence na lang ako. Yun po, farewell to you, my friend. We'll see each other again. Yun lang po. Thank you po, Insan. Huwag po kayo mag-alala, hindi po kayo message ang condolence. Pero ako po kasi chinat nung isang araw lang. Chinat po sa akin yung remembrance. Tsaka nung Sunday, sabi ko, si Ma'am Shortchat, pakiayos daw yung TV. Nagulat ako si Pastor John po pala. So, huwag po kayo magugulat, pag minessage po kayo ng account, si Pastor John po yun. Kaya kayo, pag tinanong ka mamaya, Ate Len, magkakabahan, si Pigeon na ngayon. Tapos nilalike pa po yung post ko, yung birthday ko, sabi sa akin, miss nakita, miss na daw ako yung Ulitin natin. Mga gano'n, di ba? Pastor John po yung huwag po kayong kabahan. So, balik po tayo sa video message. Ayan. So, isa din po sa naging anak ni Maricel, si Ate Delight Maricel. Gandang araw po sa ating lahat. Gusto ko pong ipaabot ang aking pakikiramay sa pamilya Mga Lindan, sa pamilya Sanoy, lalo na po kay Pastor John, at sa ating mga kapatiran po sa LFC Kalumpit. Alam ko po na napakalaking naging parte ni Ate Maricel sa buhay nating lahat, at nakakalungkot po na malaman na nakakalungkot pong isipin na hindi na natin siya kapiling, lalo po sa akin na hindi ko naman po siya nakita for the past 6 years. At ang alaala ko lang po na mayroon sa kanya yung Ate Maricel na masaya, yung Ate Maricel na masigla, kaya hindi ko po lubos maisip na wala na siya dito sa piling natin. Pero ang iniisip ko na lang po ay masaya na po siya sa piling ng ating Panginoon. Nandun na po siya sa langit, nagsasayaw sa presence ni Lord. At yun po yung kagandahan na nakikita ko sa pangyayari na to, na kahit sa physical na eyes na nakikita natin ay nakakalungkot po yung nangyari, pero she's in a better place now. Kasama na po niya ang kanyang may likha, the lover of her soul. Kasama na niya si Jesus. At gusto ko lang pong ikwento yung mga memories po
na meron ako kay Ate Sel at saka yung mga naging impact po niya sa buhay ko. Ang earliest memory ko po kay Ate Sel ay nung, I think, high school po ako noon, na napili po ako na magsalita sa isang graduation ceremony ng preschool. At si Ate Sel po yung gumawa ng speech ko. Siya rin po yung nag-makeup sa akin. Sinamahan po niya kami sa school nung nagsalita po ako. Nagsimula po yung relationship namin sa ganun. Dahil palagi po ako nasa ministry house noon at nandoon din sila. Kaya doon po nagsimula yung relationship namin. Hanggang sa naging youth leader ko po siya. Naging discipler ko siya. At naging youth pastor at mentor ko po siya. At napakalaki po ng naging parte ni Ate Sel sa aking spiritual growth. Talagang pag tumayo po siya sa harapan para mangaral ng salita ng Diyos ay talagang napaka-powerful po at napaka-anointed. At marami pa po siya mga preaching na hanggang ngayon ay naaalala ko at nadala-dala ko pa po sa aking puso. Andiyan din po si Ate Maricel para magbigay ng mga advice, ng mga personal advice, lalo po pag nakikita niya na kailangan ng correction o kailangan ng gabay. Nandiyan po siya para kausapin ako. Nandiyan po siya nang dumaan po ako sa lowest stage ng buhay ko. Nakaalalay po siya sa akin, nasa tabi ko hanggang sa makabangon ako ulit. Lagi po niya kaming ine-encourage na palaging mag-devotion, palaging maglingkod kay Lord. At yung relationship po namin nung kabataan ako ay hindi lang po every Sunday. Pero naalala ko po na hindi ko po alam kung naaalala ni Pastor John at ng ibang kabataan, pero dati po nagtinda kami ng siomay. Kami ng mga youth. Si Ate Sel, lagi din po niya kami nililibre at pinapakain kapag ini-meet niya kami. Lagi po niya kaming dinadala para lumuwas kapag a-attend po kami ng revival nights. Si Ate Sel, hindi lang po siya naging spiritual mentor ko, pero naging parang nanay at kaibigan ko rin po talaga siya. Nung natuto po ako mag-drive ay naging driver din po nila ako. Naalala ko po may isang beses na nagsalita sila sa youth camp sa malayong lugar po at ako po yung nag-drive para sa kanila. Muntik na po kaming maligaw kasi madilim po nun tsaka parang hindi po masyadong gumagana yung maps. Hindi ko po akalain na magiging sanoy rin po pala ako. Parehas po pala kaming magiging sanoy at magiging pastor's wife. At yung mga months po before ako nagpunta dito sa Amerika, before po ako nagpakasalay, napakarami din pong advice na sinabi sa akin ni Ate Sel sa pagiging pastor's wife at sa pagiging asawa ng isang sanoy, dahil parehas po na sanoy ang asawa namin. At nagpapasalamat po ako kay Lord na nabigay niya sa akin yung mga advice na yun, dahil nagamit ko po talaga yung mga advice na yun sa buhay ni asawa. Tuwing naiisip ko po na wala na si Ate Sel, ay naiiyak pa rin po ako kasi hindi po talaga ako makapaniwala. Kapag nakikita ko po yung picture niya sa lamay, yung nakangiti siya, yun po yung naaalala ko kay Ate Maricel.
At nawa po sa bawat isa yun rin po yung maalala natin sa Kanya. Maalala natin yung pagiging masayahin niya, yung pagiging mighty woman of God niya, yung power, authority, and anointing na dala-dala niya kapag nangangaral siya ng salita ng Diyos. Nawa po yun yung manatiling alaala sa bawat isa kasi yun po yung mananatiling alaala sa akin. Marami pa po akong memories with her. Marami pa po kaming pinagsamahan pero hindi ko na po ikikwento. Ikikip ko na lang po sa aking puso. At muli po, nakikiramay po ako. Lalo po kay Pastor John. Ang panalangin ko po ay kalakasan para sa inyo, Pastor. Patuloy po kayong palakasin ni Lord. Palagi niya kayong samahan at tulungan. Kahit po sa mga kapatid at mga kini Ate Maricel, alam ko po mahal na mahal niyo siya. Mahal na mahal din po niya kayo. Mahal na mahal ko po si Ate Sel. Namimiss ko po siya ng sobra. Hintayin ko na lang po yung panahon na magkikita na po tayo ulit lahat sa langit. Sa piling ni Lord. Alam ko po masaya na siya doon ngayon. Yun lang po. Natapos kasi nasa YouTube po yung sport. Ngayon, naalala ko po yung siomay. Napagkamalan po kami ni Kuya Charlie mag-asawa. Siya, taon pa lang ako, napagkamalan ako. Talagang mature ng itsura. Napagkamalan ko. Kaya bang masaya lang po. Kasi pinayak tayo ni Ate. And so, next po ay dadako na po tayo sa mga anak. So, 90 na lang po ang mag-share. Kapit na po tayo matapos. So, mga ano po to, hindi ko po sinasabing hindi niyo po kaklose si Mams, pero ito po yung mga closest niya sa panahon ngayon, sa mga panahon na bago po siya umuwi sa ating Panginoon. Kaya alam ko po na sabi ko man sa kanila, iklian nila, pero sana magawa nilang i-summarize ang kanilang mga isi-share. So, I think ang nandito pa lang ay si Justine. So, unahin na po natin si Justine. Yan po, magandang gabi po sa lahat po. And I just want to honor... I just want to honor Mami Sel po. Yung life po niya bilang spiritual mother namin. Ayun po. Nag-start po ako sa church ng CCWC before second year high school po ako noon. Siya po yung unang nakakita sa akin. And isa po sa nakaka-catch ng attention niya nga na lagi po kasi ako nag-i-invite ng mga kaklase ko. And dun po nag-start yun na mas maging malapit po kami sa isa't isa. So, one time po may youth service po kami na big night po siya. So, sabi po ni Mami Sel, mag-invite nga po ng mga kabataan. And ayun po, na-challenge po ako dahil gusto naramdaman ko po kung paano ako minahal ni Jesus, kung paano niya po ako tinanggap. And ganoon din po yung tinanim ni Mami Sel sa puso namin and sa puso ko po personally. Kaya sabi ko, sige po Mami Sel, mag-invite po ako. And then that day, nung pagkasabi ko sa kanya, nung Sunday na nun, nadala ko po yung buong klase namin sa church, yung buong section po namin dun sa church. And dun po nag-start na maging close kami. And dun niya sinabi, anak, may potential ka. Eh, hindi ko naman po makita sa sarili ko yun. Hindi ko po makita na magiging leader ba ako kasi po, totoo lang po, mahihain po ako. Hindi po ako maharap sa maraming tao, lagi lang po ako nasa sulok. Pero si Mami Sel po yung nagpahalaga sa akin bilang isang kabataan na nakikitaan niya ng potential. And sabi ko po sa kanya, Mami Sel, hindi naman po siguro ko gano'n, hindi ko po nakikita yung sarili ko, pero hindi. Lagi niya sinasabi, you are born to win, you are born to shine. Lagi niya po dinideclare yun. So, doon po nag-start yun. And isa po yun sa, hindi ko makakalimutan kasi nagsimulang, mas mahalin ko din po yung sarili ko dun sa mga pinaalala ni Mami Sel. So, dun lang po muna tayo. Medyo mahaba po itong niready ko. Si Mami Sel po yung una naniwala at nagtiwala din po sa
mga kakayahan namin bilang mga youth leader. Siya din po yung ginamit ni Lord para mas mag-grow po ako spiritually. And sa kanya ko po unang narinig na tawagin po ang anak bukod sa magulang ko. Ang sarap po kasi, di ba, na marinig na meron tumatawag sa atin ng anak. And siya po yung unang tumawag sa akin noon. Bukod po doon, lagi niya din po tawag sa amin mga kabataan, B. So parang kabarkada po talaga namin si Mami Sel, gano'n. Bebe, lagi niyang ganun yung mga lines niya. And, di po mawala lagi yung conversation namin, anak, kayan, ganito, bebe, kilay, ganun. Number 1 po na laging chat na ni Mami Sel sa akin, anak, pakilay naman ako, anak. Ayan, anak, chat naman ako sa ganito, sa ganyan. So, magkasundo po kami pagdating po sa pagiging fashionista. Ayun, so, siya po yung lagi nagsasabi, anak, ano ba yung susuot na dress na ganito? Ano ba yung maganda? Babagay ba sa akin yung sandals na ganito? So, natutuwa po ako kasi gano'n na lang po yung tiwala sa akin ni Mami Sel pagdating po sa pagpapaganda nga po sa sarili niya. And bukod pa po doon, dahil po nakitaan niya po ako ng potential nga po na maging leader, na-challenge po ako na gampanan po talaga yun. Sabi ko po kay Mami Sel, I'll do my best po kahit 10 area po ng life ko, lalo na po sa pag-aaral ko. So dumating po nun, nag-start na po na mag-grow talaga ako. High school, nag-college ako. So dapat hindi po ako magka-college. Sabi ko po kay Mami Sel, ayaw po nung parents ko na magtuloy ako mag-aaral. Pero sabi ni Mami Sel, hindi, tuloy mo anak. Kasi naghanap ako ng mga scholarship. Siya po yung laging taga-push. Sige, anak, sige, go, go, go. Ganun. And to make the long story short, nakapasok po ako sa BSU nang walang iniisip sa tuition ko kasi nga po powerful yung mga naging prayers ni Mami Sel. And ayun, naging full scholar po ako from first year to 4th year dahil sa mga naging prayers niya. And ayun po, sabi ko, I want to glorify the Lord because of that. And laging pinapaalala ni Mami Sel na leader kayo. Kaya you will shine talaga sa kayo dalhin. And ayun po, thank you kay Lord kasi ginamit po ako nung college kami na maging leader din po sa BSU. And si Mami Sel po yung pangarap po maging guest speaker po ng organization namin, which is may mga estudyante po nasa 500. Sabi ko, Mami Sel, let's go po. And yun po, sabi niya, anak, alam mo ba na pangarap ko yan dati pa? Sabi niya gano'n. At ikaw pala yung tutupad nun. Sabi ko, alam, Mami Sel, sobrang glory to God po talaga kasi hindi ko naman po yung na-expect yun. Nakita nyo lang po ako sa sulok, ganyan. Pero ganito pala kami nakita ni Mami Sel. And until now, ganun pa rin po yung pagtigil niya sa amin bilang mga kabataan. And ngayon po, hanggang pong makagraduate po ako sa college and naghanap ng work, lagi pa rin po siyang nandyan. Mag-take ng board exam. Nandun din po yung pag-support niya. Maging sa, nabanggit naman din po ng mga leader na youth na din po before nung mga nakalaang night na even sa baon po namin, lagi po nagsusupport si Mami Sel niya po. Even sa part-time namin, lagi po siya nandyan. And yun po yun sa mga memories na hindi ko po makakalimutan lagi kay Mami Sel. And lagi po namin dito-treasure sa puso namin. And ayun po, hindi po talaga madali, hindi po mahirap yung leadership na pinakita ni Mami Sel, yung pagmamahal niya sa aming mga kabataan. And ayun po, isabutin na lang po, before po wala si Mami Sel, yung last celebration po ng birthday niya nung May 12. Ayun, so nakapag-message po kami ng mga youth. Sabi ko po, thank you po Mami Sel kasi hindi po ako magiging ako din ngayon without you. Thank you kasi naniwala ka sa akin. Thank you kasi nagtiwala ka. Thank you kasi naniwala ka na may kakayahan ako. And glory to God kasi until now po, ayun, ginagamit po ako ni Lord kung saan pong ministry ako pinagkatiwalaan ni Lord and ng mga pastors po namin. And ayun po, marami pa po talagang memories na maalalahanin. Pero isa po sa mga mamimiss ko talaga every Sunday yung paghihintay sa akin ni Mami Sel. Kasi lagi niya po ako pinapahanap. Asan na si Jazz? Asan na si Bebe Jazz? Kaya kilayan mo na ako, Bebe. Lagi po ako pumunta sa office. Sa kanya po pinagkakatiwala yung kilay niya. Kaya po nung nakaraan, sabi nila, anak, kilayan mo na si Mami. Sabi ko, doon naman po ako, pero natatawa din. Ayun po,
Pero ayun po, Mami, so thank you for all the memories. Lagi ka po namin alalahanin lahat po ng turo niyo sa amin. And lahat po ng pinagkatiwala niyo sa amin, lalo na po yung paglilid po sa mga kabataan. Ganun din po yung pagbubuhos ng pagmamahal, hindi lang po sa mga kabataan, kundi sa lahat ng mga tao sa paligid namin. And ngayon din po bilang guro, I promise to live the life you want for us, just like what Jesus want for us. And ayun, I promise that I will be the person that God wants me to be. Because yun po yung gusto ni Mami Sel lagi para sa amin. And ayun po, sobrang mamilis po kita, Mami Sel. I love you po. Salita ka muna. Set up mo na. Ayun, so kilay. Tsaka meron ko na kami ng sabihin. Ano? Kami lang po dalawa ni Joss ang hindi nakapagpakilala kay Mami Sel sa mga anak. Wow. Ayan, so sa sa prayer na lang. Kaabot. So, ayun po, and ano naman, anak na lalaki. And di ba napakadaming anak ni Mami Sel? At siya ay mag-aalay ng kanta. Actually, dalawa po yung kanta niya for moms. Pero unahin na po natin yung requested na kantahin niya po. Lagi po natin si Baldwin John. Good evening po. Nag-chat po sa akin si Pastor John, sabi niya, pwede ba kantahin mo yung kanta na to? Request ni Mami. So sabi ko, wow, nakapag-request si Mami. Ayan, nakanta na lang po ako, mas madali po sa akin kumanta kaysa magsalita. So mukhang ako lang hindi iiyak. Wala pong mic stand, sorry. Title po nito, Naroon Ako. Nasaan ka man, naroroon ako sa kahirapan, siya ring gabay sa'yo. Sa bagyo ng buhay ay ako ang siyang aakay sa iyo. Anumang sigwa, ako'y karamay mo. Kahit saan panahon ng buhay mo, di magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, tangan ko sa palad ay ikaw. Di ka na sa akin ay maaagaw. Kung minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo, walang kasama sa lahat ng sandali. Kahit sa bighati, ako ay naroon sa iyong tabi. Kahit saan panahon ng buhay mo, di magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, tangan ko sa palad ay ikaw. Di
ay maaagaw. Kung minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo't walang kasama sa lahat ng sandali, kahit sa pigati, ako ay naroon sa iyong tabi. Kung minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo't walang kasama sa lahat ng sandali, kahit sa pighati, ako ay naroon. Ako'y naroon, ako'y naroon sa iyong tabi. Amen. Nalusunod ko nga dyan yung video, ako na lang po kakanta. Para hindi lang tayo tigahawak ng mami. Ako na lang ang kakanta. Ayan, nandiyan na po kayo ang mga anak ko, mga thank you, BJ. Ayan, parang narinig ko na yung boses niya kanina. Ayan, nandiyan na siya. Andyan na siya. So, tatlo na lang po ito at nandito na yung isa sa mga anak po ni Mami Sel. Eto talaga, very sure ako na yung isa pa lang ngayon. Kasi nagpe-pray pa lang kami nung nasa ospital kami. Grabe na yung iyak niya. So, at isa din po siya talaga sa nakatuwang nila Pastor sa pag-ayos, everything. At mahal na mahal po niya si Mami Sel for sure. Yan, tawagin po natin si Teacher Johnny. Magandang gabi po sa bawat isa. Kasi po negatin po kasi bawal daw po umiyak. Umiyak mo po. Ayun. Pwede. Lord. Nagpapasalamat po ako sa buhay po ni Mami Sel. Talaga po ayun. Kasi po, I think 13 years old pa lang po ako. Alaga na po ako ni Mami Sel. Ayan. Ayun nga po, sa church po kami nagkita. And then, sinama na po niya ako agad sa iba nga po, may mga encounter, cell group, tas may sol pa po kami noon. Ang bilis ko po kasing natapos nung sol po noon, sol 1, 2, 3. Tapos, nilagay po niya ako agad sa primary noon. So, ang bata ko pa po noon. Tapos po, grabe po yung mag-alaga ang Mami Sel po talaga. Alam niyo po kung saan po niya ako unang atinrain or sinamahan. Sabihin niyo po saan? Saan? Every time po na may anniversary or activity po sa church, lagi po niya akong tinetext or chinachat po noon na diyan, maglilinis na tayo. Alam niyo po kung saan po ako nakalagay? Sa CR po. Nung time po na yon, wala pa po yung malaking church. Maliit na church pa lang po noon. Lagi po yun. Doon po ako lagi sa CR. Kaming dalawa po yun. Tapos later on, sabi ko, bakit? Bakit ka nalagyan ng bakit? Ayun po! Nung ano po,
namin, every anniversary po, talagang yun po yung, dun kami nakatoka sa CR po. Alam niyo po, isa po palang tinitrain sa akin ni Mami Sel. Wala pa po ako noon. I think ano pa lang po ako noon eh. High school. Humility po pala. Humility. And then, tuloy-tuloy po noon. Hanggang sa may church na, same pa rin po. Tapos po, ako rin po yung kasama ni Mami Sel pag namamalengke. Ayan, kasama, natutulog po ako sa bahay. Doon pa po, yung marami pa pong apartment bago po ito eh. Ayan, tapos, basta po talaga, ang tawag nga po sa akin nila Pastor John is Hana. Ako po ang Hana. Si Nathan po nasaan? Ayun si Nathan. Mamaya po natin maririnig si Nathan. Yun po. Hindi lang po ako sa CR kasama. Kasama po ako sa palengke, sa tahanan. Kasama po ako hanggang nasasama na po ako sa mga pag-speak niya sa labas. Nasasama na po ako sa mall. Ayan, di ba? Parang nung nag-college po ako, doon ko lang po nalasap yung mall eh. Di ba nga po mahirap ang buhay. Tapos, doon ko po na-realize na lahat po ng hindi ko na lahat po ng hindi ko pa po na kakainan, napupuntahan, si Mami Sel po yun. Yung unang, at si Pastor John po, yung unang ano po sa amin, sa akin po. Yun po. Tapos po nung, ayun, sa mga gawain, tapos po pag nag-speak nga po siya sa labas, sa iba po, sa ibang church, nasasama po ako. And then, nakuha ko na rin po yung lakas ng loob po. Dahil nga po, kakasama ko po siguro. Ayun po. Tapos, alam niyo po, si Mami Sel po ang unang isa sa talagang naranasan ko po yung pagmamahal, naranasan ko po yung pagtanggap, naranasan ko po yung pakikinig po niya sa lahat ng and then, si Mami Sel din po yung tumutulong sa akin, hindi lang po sa spiritual, pero marami pa pong bagay. Ayan. And then, si Mami Sel din po yung laging nagpipray. Ako po, di ba nga po ano na kami? Hindi na po ko ilang. So, nasasabi ko na po lahat. Mami Sel, papray po ng ganito. Basta po, may mangyari man po sa buhay ko, isang bagay man po, si Mami Sel po yung una ko pong sinasabihan. Graduate po ako ng college, si Mami Sel po. Nag-board exam po ako, si Mami Sel po ang taga-pray ko po talaga. And then, nag-CCCA po ako. Si Mami Sel, nung nag-guess po sa akin si Mami Sel, sige, yes na rin po ako. Talaga po, parang ano po ako, ganun po ako confident po talaga. And then, nagparang po ako sa public. 2 taon po ako hindi natawagan. Si Mami Sel pa rin po yung nagpapalakas ng loob ko po, nagpapalakas ng loob ko po. And alam niyo po yung nakita ko po doon, sa lahat po ng pangyayari or season ng buhay ko, nandun po si Mami Sel. Even po nung may nanliligaw na po sa akin, si Mami Sel pa rin po yung nag-approve talaga. Sabi ko po noon, pag hindi approve to ni Mami Sel, wala na. Na-approve. Hanggang po, naging ninang po si Mami Sel. Ayan po. Hanggang po pagiging kinasal po ako, nandun po si Mami Sel. Alam niyo po, isa lang po yung lagi ko natatandaan sa marami po niyang preaching na alam ko pong nagligtas sa akin. Sabi niyo po ano? Yung sinabi po niya na how can I sin against God? Yun po yung preaching po niya I think kay Joseph po, no? Kay Joseph. Bata ko pa po yun narinig. I think 16 years old. Pero yun po yung nagligtas sa akin. May, alam niyo po, syempre, nasa mundo po tayo, may pagsubok. Pero naalala ko, sinabi ni Mami Sel yun. Hindi po ako. Alam ko na pong mali. So, narinig ko na, nagpa-flash po talaga yung salita. Tapos po, may isang beses po, tulog po ako, alam ko na, pagising ko, na naginip ako, nakita ko lang yung mata ni Mami Sel. Ganun lang po. Ganun po ako
ka-fear. Ganun po yung fear ko na baka mapalungkot ko si Mami Sel. Tapos meron pa po siya noon na sinasabi na hindi mo i-allow na malungkot si Lord kapag di ba po pag nagkakasala tayo, nalulungkot po ang Panginoon. Ganun po yung, ayoko po talaga. So ganun po ako kaano talaga na kasunurin. Ganun po ako kasunurin na hindi talaga. Ayoko, unang-una, ayoko po talagang mabigo. Sila Pastor John, sila Mami Sel po, as magulang. Hindi ko po sila tiningnan na iba. Tiningnan ko po talaga sila as magulang. At last year, namatayan po ako ng tatay. Noong February, namatay po yung tatay ni Joy. Kasi ngayon po parang namatayan po ako ng nanay. Pero ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, alam ko na hindi talaga, alam ko pag ganito, ayaw ni Mami Sel lang ganito eh. Diba? Parang pag nag-PID kami, kapag iyak kami ng iyak, kasi siya yung unang umiiyak. Umiiyak din siya. Pag masaya kami, si Mami Sel yung masayang-masaya para sa amin. And I know, masaya si Mami Sel sa anuman po yung nakuha namin sa buhay. At masaya po ang Mami Sel ngayon kasi alam ko po, wala na po yung hirap, wala na po. Pero still, nakita po nyo, diba, ang daming nagpapasalamat, ang dami pong nagbibigay ng tribute sa kanya. At yun nga po, kahapon, yung verse po, yung sa fruits, grabe po, ibang-iba po yung dating po talaga sa akin. Kaya po, purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Mami Sel. Bata pa po, pero yun po talaga yung pang-eye-opener po sa atin, wala po sa edad. Amen? Pero alam niyo po yung paglilingkod po ni Mami Sel, yun po talaga, dun po tayo hahanga. Amen? Matalino si Mami Sel, malaki ang kapasidad niya, capable po siya to do kung ano man po yung pwedeng gawin dito sa mundo, pero ang buhay po niya, ipinaglingkod po niya sa Panginoon, kaya po wala pong lugi doon. Amen? So, ayun po. Maraming salamat po, Mami Sel. Ayan, mahal ko po kayo, mahal po namin kayo. At we will support Pastor John and we will support the family as long as kaya, hanggat kaya at hanggat po na ganun po talaga. Siguro yun po talaga. Doon po talaga siguro ko, masasabi ko po na gift ko po yun or binigay po sa akin ng Panginoon na yung pagiging supporter. Hindi dahil sa ewan ko po pero doon po talaga, makikita ko po talaga na yun tayo, papunta po tayo doon. Kaya praise God po, praise God sa buhay po ni Mami Sel. Amen. Praise God. Meron po kasi kaming challenge sa aming pag-iyak. Pero hindi talaga kaya, kahit anong pigil. Ko ba naman minahal ng sobra? Ko ba naman tinawag na anak, diba? So, ayan, so, andyan na pa yung, isa namin. Ayan. So, magkakapatid po kami, na sa pangalawang magulang. At pang-ilang ba siya? Yan. So, hindi siya bunso. Si Jalim pala yung bunso. Ayan, tawagin po natin. At meron po itong 5 pages na sasabihin. Pero sana masama rin niya po para di po tayo abutin ng 5 a.m. So, tawagin po natin si Des. Ayan. So, ayun na nga po na disclaimer. 5 pages po ito. And ito, I just want to share with you the life of Pastora Maricel, our mom. It is supposed to be a vlog, kaya babasahin ko sa inyo yung mahabang ito. So the title is Exhibit of God's Goodness, her life's mission statement. First point, 5 po ito. Exhibit of God's Words. Sa lahat ng nakita kong mga nag-post, halos lahat sila na-touch ang buhay dahil sa messages
at encouragement ni Ma'am sa kanila, especially sa aming mga anak niya. You know where all this are coming from God's Word itself. Na minsan, aminin natin, doble ang talim. Kasi hindi lang siya encouragement, kundi corrections. Mas nakakatakot pa nga si Ma'am ma-fail dahil lagot ka talaga. And my stubborn self before, yes, nagpapaalam po ako, pero gagawin ko pa rin po kung ano yung ninanais ko at some point in my life. And meron po siyang isang birthday post sa akin, nakalagay doon, somehow you may fail my expectations. Ganon. Pero sabi niya nga po, lalo na nga po sa mga love lives namin, sabi niya po, bago ko po sagutin yung boyfriend ko po ngayon, na one-on-one talk namin, bago po talaga ako gumaw. Sabi niya, handa ka na bang makita at tanggapin yung worst side niya? Even lumabas daw po yung worst side nung sasagutin ko po. And isa pa po ito sa favorite line na sinasabi niya po sa akin na naging daily declaration ko at sinama ko po sa opening prayer ng CCCA palagi na we will be what God wants me to be, we will have what God wants us to have, and we will do what God wants us to do. And even the name of our youth group, yung ITLIC and JPEG, tama ba na si Ma'am din ang mastermind noon? Ayun, and yung marami pala kaming ginawa niya ng speech, ng valedictory speech. Hindi lang pala ako. Lahat pala, ang daming mga, na-influensyahan ng mga words niya. And then, last April po, nagkaroon ako ng chance to speak at gumawa ng sarili kong script bilang isang guest speaker. At pina-check ko po yun muna sa kanya bago ko siya talagang i-tell dun sa school. And umiiyak siya sa chat at sabi niya, nabitin pa daw siya. Kaya ito, hinahabaan ko po ngayon. So, isa po sa comforting words na natanggap ko po kay Ma'am ay nung I was so frustrated about excelling in this life. Yet, yung nilagay ako ni Lord, dito lang din sa kalumpit. Many people would say, umalis ka na dyan. Even my closest one, my family, lumabas ka sa comfort zone mo. Pumunta ka sa greener pasture and the like. And then when I told Ma'am about it, ito po yung sabi niya. Nung nagbabackread po ako sa chat. Ayun. And I say, ganyan din ako dati. Sabi po ni Ma'am, imagine I am always excelling sa secular, tapos dito lang ako dadaling ni God sa kalumpit. I am crying every day noon kasi ito yung pinangarap kong life. But I am now enlightened that the real success is fulfilling the purpose of God in my life. I have my own purpose, and so I could not compare it to others. If I am doing my best to walk on His purpose for me, He is pleased, and He is pleased then I am blessed. It doesn't matter where we are or what we do. He looks at the heart who is willing to trust and obey His will. Go, go, go lang, bebe, and just keep on doing your best to serve Him where He leads you. When you are in the center of His will, that is the best place to be. God will make your life enviable. Sabi po namin, no crying challenge. So, ayan po. Sabi nga po nung first night nung lamay, nakakaingit daw po si Ma'am dahil all her life di niya po naranasang mag-work sa secular. Talagang full-time talaga siya kay Lord simulat sa pool. So, number 2 na po tayo. Exhibit of God's presence. Nung na-stroke po si Ma'am, ito yung pinaka-na-miss naming nakikita niyang gawin. Maglupasay sa harap, gumulong, lumuhod, magpakapuspos sa presensya niya. Kaya ayan, hawang-hawa po talaga kami ang DNA niya na to. We really love God's presence na kine-crave din namin ito. Pati revelations ni God. Yung walang okasyon pero nagkakayayaan po kami mag-soak. Lagi siyang kasama. Tapos kapag fasting, libre niya pagkatapos. God's presence is really in her for whoever she was talking to, napupush sa kanilang greater potential. Kaming mga anak niya ay well-trained sa church na paglabas namin sa school hanggang ngayon sa career namin.
masasabi namin kaya namin dahil God is with us. Yung lakas ng loob at confidence, it's what we get from God's presence. Nabunga na rin ng mga conferences, impart, soaking, prayer meeting. One special memory po sa Peña, nung unang akyat muli po ng church, nagkaroon po kami ng forgiveness na 3. Kami po nila, team. And we said sorry to each other. Mukha lang po kaming close talaga sa isa't isa, pero madami din po kami mga tampuhan po nila, Moms. And dun po namin, in the presence of God, nagkaroon po kami ng patawaran, pagpapatawad sa isa't isa. And mas mangingibabaw talaga ang pag-ibig kapag puno tayo ng presence niya. Isa to sa pangaral niya sa amin, sa Peña na youth camp, yung sinabi po ni Jalyn kanina, how can I sin against God? From the life of Joseph, hindi natin kayang matiis na magkasala, ni magtanim ng sama ng loob dahil sa sobrang kabutihan ng Diyos sa atin. Ayan, marami pa po, pero God's presence in her is just so comforting, gaya ng pag-aaruga ng isang ina. And shalom, shalom, lagi niyang sinasabi, perfect peace that comes from God's presence. Pangatlo na po, exhibit of God's mission. Her life's mission for us is being our mentor. For me, a life coach, she taught us kung paano mag-evangelize, mag-disciple, at mag-grow bilang isang leader. Sila po ni Pigeon. Hindi lang sa life group, kundi nitong 2022 po ba yun? Yung God Bless Us with a TV project. Tuesday. Ayan, may TV project po kami. Yung Tuesday, yung pangarap nilang maging host talaga from every gising Facebook Live to a national program. Hindi lang sa buong Pilipinas, kahit saan mapunta si Moms, meron at merong mission. Minsan lang kaming magawi sa rooftop po dyan sa Kalumpit. Nag-PID po kami, date namin. At nakakwentuhan niya yung business owner at sinabi na gustong ipabless yung cafe. And right there and then, kahit na informal yung suot ni Moms noon, binless niya yung cafe na yun. So another part of her mission is being a pastor's wife. Isang option ko to kung hindi ako magpapastor. Gusto ko rin sana maging pastor's wife kasi parang mas mahirap po. Pero hanga po talaga kami sa pag-handle ni Moms kay Peter. Her mission doesn't stop in our generation. May pictures po to actually. She wanted to pass hanggang sa mga susunod. Kasama niya po si Peya, si TJ at si Greta. And trivia po, ang salitang Maricel ay may ibig sabihin na one who raises. Akala namin talaga makakita po kami ng supernatural na babangon muli si Mars at mabubuhay po. Pero lately, nagdawn sa akin yung the one who raises ay ibig sabihin nagpapalaki. So, siya po ang nagpalaki sa amin at marami siyang pinalaki, marami siyang ni-raise na leader, marami siyang ni-raise na potential. And pang-apat na po, exhibit of God's thoughtfulness or sweetness. Kaya siguro po sweet ang tawagan nila ni Pigeon. Ang pinaka-treasured part ko po dito ay hindi lang siya sa akin thoughtful at present. She loves my family so much. Mga birthdays ko ni Mommy. Nakakarating siya kahit na gabing-gabi na nung dati. Tapos family altar, mga Christmas, year-end parties. Ayan, lagi po siyang nakasupport sa family ko. Even my wildest dream na magkakaroon kami ng magandang buhay. Lagi niyang pinapaalala sa akin na kaya-kaya ni Lord ibigay sa amin yun. And bonus pa nga po, nung naging kapitbahay namin sila sa Bagbag, malapit po kami sa source, malapit sa blessings. And isa lang sweet act niya, yung pag-edit niya po ng mga birthday cakes, pagbati ng Teacher's Day, o pag-post ng mga wala namang okasyon, pero appreciation posts. Sa kanya pala kami nagmana ng pag-edit. And lastly, God's witnessing me through her life na pinaka-namimiss po namin simula nung hindi na siya nakapag-preach, yung pangungusap ni Lord sa kanya na super sharp sa pinagdaraanan namin, lalo na kapag Holy Spirit na sa encounter sa last session. Hindi pwedeng hindi kami kasama yung mga volunteers na makaka-encounter
surrender kay Lord. Bonus pa yung yakap niya na sobrang comfy. Nakala mo si Lord talaga. Natatakot pa po kami nun kapag tatawagin niya na, mga volunteers, kayo naman. Kasi hindi pwedeng hindi po kami ma-encounter din ng Panginoon. And lastly, ito na po, exhibit of God's miracles. Nakakailang hospitalization na po si Ma'am. And yung una nga po, yung tama po ba ako ng alala na miracle po yung una niya kasi meron ng peklat sa brain niya. Pero wala siyang naramdaman that time na okay siya. Kumbaga yun yung first hospitalization pero may peklat na palang ganun. Kumbaga may history na sa brain niya. Doon lang po na-find out sa una niyang pagkaka-hospital. And ito nga po yung pinakamatagal, yung last, na hindi natin malaman ang gagawin at sabay pa nga sa state of calamity ng ating bayan. Parang na state of calamity na rin po ang ating church. Ang tanging last conversation namin ay sa Messenger. Hindi ko po siya naabutang gising sa Santa Cruz, tapos sa ICU naman dun sa susunod na ospital. Napaniginipan ko po siya Saturday bago siya ma-hospital. Blooming siya. Blooming siya, napakaganda ng ngiti. At hindi na po siya nakatungkod. Pero hindi din po kabilisan yung paglalakad niya. So akala ko po, magka-comeback talaga siya. Tapos ang reply niya sa akin, yes, I believe my restoration is near. Iyon yung kanyang reply dun sa dream. And yun pala, after 2 weeks, Saturday din po, na-witness namin ni BJ, aside from the family, yung pag-uwi niya kay Lord. Ang daming tanong kay Lord, pero lagi siyang nag-a-answer sa kanyang mga salita. Tulad ng, di man lang umani si Ma'am ng mga rewards, pero answered by Hebrews 11, sa Hall of Fame, sa Faith Heroes. Sabi po dun sa dulo, kung alam niyo po yung verse, hindi nila nakuha yung mga pinangako sa kanila. Kalinya niya sila Moses, sila David. Pero God has a better plan for them. Same with Ma'am. Ayun nga po, ang bongga nandun siya sa linya ng mga heroes of faith. Not until I had my devotion in Psalm 62, 11-12. Sabi po doon, He surely rewards each person according to what he has done. And I was comforted. Habang pinagpe-pray namin si Ma'am sa ICU, when I touched the window, the Lord impressed to me na Ma'am's labor is not in vain. Kami ang patunay na hindi siya nawalan ng kabuluhan. Kami ang living rewards niya. Nag-multiply pa nga sa dami ng mga anak niya. And one preaching po na sabi niya, hindi mo na kailangan umiri para maging fruitful. And yun yung pangusap din sa akin ni Lord na hindi man siya nagkaroon ng biological na anak, hindi na siya nakaranas ng pag-ihiri talaga na physical. Pero nag-multiply siya. And devotion ko naman po, yung day na nawala na talaga siya, is yung prayer ko po na gusto po namin makakita ng eye-to-eye na supernatural. Talagang bubuhayin po talaga ni Lord, ganon. Tapos inaya ko na nga po si BJ, mag-worship kami dun sa regular room. Baka habang nag-worship, tumayo si Mams doon. Ganon. And, ayun nga po, nakawitness kami ng supernatural na pagkuha ni Lord. Kasi sobrang peaceful po. Kung nandun po kayo sa scenario, parang natutulog lang siya. Kasi nakawitness na po ako ng mga namatay. Talagang bubulok yung dugo kapag nawala na ng oxygen. Basta pag na po, kinuha na ni Lord. Ganun, may mangyayari na mga iba't ibang Pero siya po sobrang, as in, shalom. Perfect peace po talaga. Tapos nung sinabi na po nung doktor na condolence, sabi ko kay BJ music. BJ music, pero yung intention ko dun, mag-worship tayo. Na, ayun na nga, the Lord has given and He has taken away. And now lang po, ayun, nakakita na umuwi kay Lord na live. Pero kay Mams po, sobrang payapa, sobrang ligaya kahit may kalungkutan at sakit na sa mga iniwan niya. Sa buhay ni Mams ngayon, sabi niya, exhibit siya. Iba-broadcast niya ang kabutihan ni Lord. Kaya siguro yung Facebook feed po natin, napuno po talaga.
ng pagbo-broadcast ng kabutihan ni Lord, yung LFC Kalumpit Live po. Apakadami po talagang mga likes, shares, and views. Ayun po yung nangyari dahil sa buhay niya. Totoo nga po na what Maricel wants, Maricel gets. Isa po yun sa mga ano niya. One thing she desire is to live in the house of the Lord forevermore. And PS po, hindi na po kami magpapasahan ng double portion. Nagkatuturaan po kami, sino ba kayuhan na susunod na, ma'am? Hindi na po kami magpapasahan ng double portion of anointing. Kasi sabi nga po kahapon ng preaching, tsaka ni Kuya Mark po, we may lose a warrior but we gained an army. Kaya salamat Lord sa pagmumultiply sa buhay po ni Ma'am through us. And to Ma'am, we really love you. Ayun po. Asensya na po, Ma'am. Amen. Asensya na po kayo sa 5 pages. Pero worth it po. Amen. Parang sinamarize yung naging buhay ni Mami Sel. Kaya po umikli yung ibang anak na punta po kayo din sila. Siya po ang tiga-summarize namin ang lahat. Ayan. So, praise God. Palakpakan nga po natin ang buhay ni Mami Sel. Grabe, diba? She's really an exhibit of God's goodness. Amen. And yun po yung kanyang lagi sinasabi sa amin na tayo, mamumuhay tayo, nakagaya kung paano siya namuhay. And since sabi nga ni Desi, si Mami Sel po ay nag-multiply, kahit hindi umere ang kanya pong anak, ay kasing dami ng, buhangin sa dagat. At pasensya na po kayo, pero may ibang generation po bukod sa amin. Magtatampo po sila kapag hindi ko natawag dahil po sila sa malalayong lugar. So, ang young teens po nung araw, pero gabi na. Ayan, yung mga, pero bata pa po sila, mga magaganda. At ang representative daw po nila ay si Ate Che muna po, si Ate Che muna. So, preaching daw muna. After preaching. Ayan, so sige po si Ate Che. Si Ate Che. Ate Che. Tabay. Si Ate Che muna. Magandang gabi po sa after na natin. Sabi ko, hindi pa ako nakakarinig. Tapos, pinakananay namin. Pero kanina po nung papunta dito. Sabi ko, iniisip ko, para kanina. Iniisip ko, si Pastora Sel ever since buong buhay na ginawa, minigay na kay God mula nung nakalata. Hanggang sa kami po, nakalaki na kami lahat. Nagsimula po sa Sunday School. Sunday School pa lang po, inalagaan na niya kami. Nag-start po kami ng primary sa kanya. Natatandaan ko po. Siya po yung Sunday School teacher namin. And then, magkakasama po kami nila. Nung una po kami lang nila Ken, nila Sky, sila Abby. Mula Sunday School hanggang sa nag-young teens, lagi pong nandyan si Pastora Sel para po sa amin. Natatandaan ko, punta kami sa Royal, kasi doon po nung nakastay sila Pastora Sel as sila Sky. Tapos yung kakain lang kami nun sa McDo, maligayang na kami. Ang simple lang po nun na minsan, siya po yung pinaka-leader namin. Minsan, papashare niya kami sa SM. Masaya po yung paglaki namin sa kanya. Tapos, ano pa ba? Kung makikita niyo po, lahat po nang dumaan sa kanya, di ba alam naman po natin si Pastora Sel, ikay na ikay talaga. Kaya lahat po kami na, kahit sa ibang batch, kahit sa kanila, lahat po natutunan namin yung kay Pastora Sel. Kasi natatandaan ko nun parang birthday. Ngayon, siya ang nag-asikaso lahat sa amin. Siya ang nag-prepare sa program. Tapos ang gagawin po niya, unang inasikaso si Sky kasi birthday nga ni Sky. Susuklayan, i-review nung time na yun. Pero syempre, di siya papayag na kagad siya humarap po sa atin. Tapos, ayun po hanggang sa young kids, hanggang sa nagkaasawa na po, nagkaanak na po kaming lahat. Yung lagi siyang nandyan, kumustahin niya kami isa-isa, kumustahin niya
anong bago sa'yo, anong meron, tapos lagi na kami pray. Yung isipin mo yung mula bata ka pa hanggang sa paglaki mo, hanggang sa magkaanak ka na nandyan siya, hindi sila nagkaroon ng baby, pero ang daming naging anak. Ang daming lumaki kanya, ang daming nang nataniman ng mabuting salita ni God. And yung minsan, naaalala ko po yung minsan naayain niya ako, papadrive siya kasi pag-stick siya sa Tarlac o kaya kaayain niya kami sa Manila. Yung maliit na bagay lang na magagawa mo sa kanya, yung parang fulfillment mo na kasi nilagaan niya kami, hindi niya kami pinabayaan. Lahat talaga pinagsasabihan niya kami. Yun, hanggang sa ngayon po, hindi pa lahat tayo sa church. And then, tuloy ko na po yung kwento ko kanina. So, next po si Maisa. Ayun, siguro po kaya si Pastor Racel, umabot na po sa ganito kasi tapos na siya. Nabigay na niya yung sarili niya, nagawa na niya yung pinapagawa ni God sa kanya kung ano man yung gusto niya. Kasi po, may magpapatutuo din po ako na ako po kasi nagda-drive po lagi. Ang dalas nagugulat na lang ako, isang hit na lang ng mat. Wala na po ako. Ilang beses yung gano'n nangyayari. Pero sabi ko, may plano si God. Bakit ako nandito pa? Pero kung mga nawala sa atin, habang ako yung mga nandiyan na family mo, pahalagahan natin. Kasi di po natin alam. Ang bilis ng nangyayari. Hindi naman po natin iniisip. Alam po natin sa tatay ko nagkasakit, sa pastoras ko nagkasakit. Nagkampante ako na, alam ko nandiyan sila. Pero yung maparamdam mo sa kanila yung love mo, isang doon po tayo nagpupulang. Kasi parang ang bilis po ng buhay natin. Ang dami natin iniisip. Ang dami natin gusto mangyari sa buhay. Pero yung simpleng pamilya mo nandyan. Kaya ayun po, hanggang nandyan yung family nyo, loved ones nyo, iparamdam po natin sa kanila. Gano'n po natin sila na mahal. Ayun po, kaya nagpapasalamat din po ako. Kaya nga sabi ko, Lord, thank you po. Diba, sabi ko ganyan, may pinapagawa ka pa siguro sa akin. Bakit? Basta ilang beses na po, minsan po yung kumaking nanay ko. Sabi ko, sabi ko ganyan, tapos yung tatamaan ko, dump tap. Tapos kanina yung papunta ko, dito, ang bilis na snap. Sabi ko, mabilis na snap na yun. Nakakaipos ako. Sabi ko, God, bakit may gagawin sa akin? Kaya si Pastor Racel, alam ko po, nabigay po niya yung buhay niya sa atin, sa bawat isa po sa atin. Alam ko po lahat po nang nandito. Nagmamahal po ni Pastor Racel, and alam ko po, natouch po ni Pastor Racel yung buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, ayun po, sa pamilya po ni Pastor Racel, nakikarami po kami. Nandito lang po kami lagi yung young teens para po sa inyo, para po sumiport po sa inyo. Ayan po sila. Yun! Sabi ko walang iiyak eh. Kasi nanguna na. Ayun, actually nagtuturuan kami dun kung sino magsasalita. Dapat talaga daw si Mai. Pero sabi niya, wala pa daw yung yung confidence. Di ba dumadating yung confidence niya na magsalita. Anyway, ayun. Actually, yung isang araw ko pa nire-refresh yung utak ko sa mga memories ko with Mami Sel. Sa dami, hindi ko na ma-remember yung iba. Kasi nga simula bata. Kung nabasa niyo po yung post ko sa Facebook, simula talagang uhugin kami hanggang tumanda. Hindi ko sasabihin lumaki kasi kayo nang lumaki, ako hindi naman. So tumanda lang, talagang nandyan si Mami Sel. And sabi ko nga dun sa post ko, hindi ko makakalimutan the way siya mag-ayos simula ulo hanggang paa. And naalala ko, magkapaa kami nung dalaga pa ako, kaya naghihirapan kami minsan ng sandals and shoes niya ni Mami Sel.
And the way siya mag-makeup, naaalala ko pa nga pag nagpa-pout siya, diba? Kung naaalala niyo paano siya mag-pout pag nagli-lipstick. Ayun, at tapos, naalala ko pa nung kami pa lang ni Sky, ako tsaka ni Chay. Kasi sa Sunday school nga kami tumanda. So pag ayaw namin umattend ng Sunday school, ang ginagawa namin, tumatakas kami sa Pilapil. Punta kami dun sa kabila, sa may mga manggahan dun. And, ayun, pagbalik namin ng sure, nakikita na namin yung mukha ni Mami Sel na nagalit na. And, ano pa ba? Basta madami kaming memories kay Mami Sel. Sabi ko, ipaalala niyo sa akin yung mga ginagawa natin pag nagbabanding tayo nun. Sabi ko sa kanila, yun, madalas daw kami sa kainan, which is di ko maalala talaga. Madalas daw kami sa McDo, sa South, kasi nga taga doon sila sa Royal. And yun, kakain lang, and then, minsan nag-overnight ba tayo doon? Madalas din mag-overnight. At talagang si Mami Sel talagang tumayong second talaga namin mother. Spiritually mom nga, sabi ko. Spiritual mother nga si Mami Sel sa amin dahil sobrang laki ng nagawa ni Mami Sel sa amin. Nagsimula nga kaming primary, junior, young teens. Tapos nung magiging youth na kami, nalungkot siya kasi nga hindi na siya mag-handle sa amin. So, nasad siya nun. Si Pastor Dewey ata yung hahawak sa amin nung naging youth kami. Ang ginawa ni Mami Sel, bumuo siya ng Young Teen Circle para mahugot na kami ulit sa youth. Doon nabuo yung Young Teen Circle and after nung Young Teen Circle, iClick. Naging iClick din kami. And doon din nabuo yung iClick. Tapos yun nga, nagbasa ako ng mga previous convo namin. Tapos nabanggit niya nga doon na, ayan na, naiyak na. Na kami nga daw yung OG babies na, original babies.